I know God will supply all our needs. Kahit sa pag-deliver pa ng message, siya pa rin ang nagsusupply. Hindi yung si Brother Jonathan ay magaling mag-deliver. No, that's not me. It's God. Amen. Okay, so let's pray. Heavenly Father, once again, we thank you, Father God, for another opportunity, Father God, to hear your words. And Yes, Lord Jesus. we thank you, Father God, for this evening. Pinagkatipon-tipon mo mga magkakapatid ngayon, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang nasa puso namin, Panginoon. Makita ang mga bawat isa, Panginoon. Amen. At ang makasama ka, maramdaman ang iyong presensya, Panginoon. Yes. Nagpapasalamat tayo, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan sa lahat ng mga nangyayari sa buhay-buhay namin, Panginoon. Nagtitiwala kami ng lubusan sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang kami sumasandal. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Yes. At, Panginoon, hinihingi namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na manguna sa amin para ituro sa amin kung ano man ang gusto mong ipaunawa sa amin ngayong Amen. We trust in you, Lord, and we thank you. This is our prayer in Jesus Christ's name. Amen. So, ano bang tunay na nangyari sa krus? Dito natin malalaman yung fullest revelation ng God's attribute. So, bago ang lahat, tanggalin muna natin ang kaalaman natin tungkol kay God. Isipin natin, kung si God, kung ang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo is evil God. The omnipotent God is evil. Nakakatakot na. Pero mga kapatid, ang good news, He is not evil. He is good. Basahin natin sa Luke 18:19. Mayroong isang lumapit kay Jesus Christ. Lumapit yung isang mayamang lalaki. Sinabi niya kasi doon na, "Good teacher." Sinabi niya, "Good teacher." Sumagot si Jesus Christ, "Why do you call me good?" Sabi ni Jesus Christ, "No one is good except God alone." Hallelujah. So God is good. So bago ang lahat, kailangan muna natin malaman yung attribute ni God. Ano ba yung attribute ni God? Omnipotent. Omniscience. So, dito tayo sa Isaiah chapter 5 verse 16. Sabi niya dito, "But the Lord Almighty will be exalted by His justice." God is just. Amen. Isa siyang matuwid na Diyos. And the holy God will be proved by His righteous act. And God is holy. Amen. So, hindi niya, ang attribute ni God, He is a just God, matuwid siya. He is a holy God. So, hindi niya pwedeng kontrahin ang kanyang attribute. Hindi niya pwedeng i-violate ang kanyang sarili. But before then, hindi pa tayo tumanggap kay Jesus Christ. We are all sinners. Amen. We are all sinners before. Dati yun. So we've sinned against God. We've sinned against other. We've sinned against nature. We've sinned against everything. Ano ang gagawin nitong matuwid na Diyos na ito sa mga katulad natin ng mga sinners? Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, lahat tayo nagkasala. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sa Romans 3:10, as it is written, there is no one righteous, not even one. Lahat tayo magkasalanan. So huwag mo sasabihin na ikaw ay walang kasalanan. Isang kasinungalingan yun. Sabi ni Apostle John. Tapos ito pa, all have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good. Not even one. Ngayon, anong pwedeng gawin sa atin ng matuwid na Diyos na ito sa katulad nating mga makasalanan? In Numbers 14, chapter 14, verse 18. Yung highlights lang dito. So, yeah. The Lord is slow to anger, abounding in love and forgiving in sins and rebellion. Yet, He does not leave the guilty unpunished. Pakibasa nga po sa Tagalog, sister. Numbers 14:18. Sa Tagalog po.
ay matiyaga sa pakikitungo sa mga makasalanan, mahabagin at handang magpatawad. Hindi ninyo ipinagwawalang bahala ang kasamaan. Okay, stop. Sige, tuloy. Pagkat ang kasalanan ng mga magulang ay inyong sisingilin hanggang sa ika-4 na salinlahi. Amen. Hindi niya pinagwawalang background. Hindi niya baliwala yung mga kasalanan. Amen. So, dapat ang mga makasalanan kailangan managot. Managot. So, ang attribute ni God, God is just, matuwid siya. So, kailangan niyang i-condemn ang mga makasalanan. So, sabi niya, papaano yung a just God, ang isang matuwid na Diyos, basta-basta na lamang niyang patawarin ang isang makasalanan, ay hindi siya matuwid na Diyos. Kung ang Holy God called the wicked to have fellowship with Him, hindi siya holy. Ngayon, ang pinakamatinding question sa Bible, how this just God pardon the sinner and still be just? And how this holy God called the wicked to fellowship with Him and still be holy? The answer is the cross. Amen. At the cross, dito natin makikita ang fullest revelation of God's attribute. God is just. He must condemn our sin. But God is love. So naging tao siya sa pamamagitan ng kanyang anak na buhay ng perfectong pamumuhay. And He bore our sins on that cross. So, si Apostle Paul, dinescribe niya ng dalawa yung ano nangyari, what really happened at the cross. Dinescribe niya ng dalawang pagkakadescribe niya sa cross. Para sa mga Gentile, it was a rescue mission. Sabi ni Apostle Paul, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins to rescue us from the present evil age according to the will of our God the Father. Amen. So rescue. Amen. Sabi ni Apostle Paul, ni-rescue tayo Amen. sa present evil age. Ibig sabihin, kapag rescue mga kapatid, so mayroong bihag at mayroong tagapagligtas. Let me illustrate ko. Kunyari sa isang drug syndicate. Sa drug syndicate. Illustrate ko lang ha. Para mapasok ng otoridad ang sindikato, kailangan may magpanggap ng isang Asset. Anong tawag sa kanya? Undercover. 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 Tik-tik. Okay, so, Undercover. Nagatik. undercover. So, sige, para mapasok niya yung kampo, yung pinamumunuan ng Satan, kailangan niyang mag-anyong makasalanan. So, para mag-anyong makasalanan siya, kailangan niya magkaroon ng katawan. So, napag-aralan natin last na exhortation ko na the virgin birth. The virgin birth. So, kinakailangan, bakit kailangan ipanganak siya sa isang birhen? So, nung yung Holy Spirit inimplant si Jesus in Mary's womb, okay? Dati kasi sinasabi nila na yung bata, yung implant, hindi yung implant baby. Kumbaga, hindi siya mismo galing sa babae at lalaki. Parang In-implant lang siya. Oo. So, yung dati kasi sinasabi nila na yung baby, yung placenta na naka-attach sa baby, yun yung nagbibigay ng food sa baby. Tsaka sinasabi nila, food and blood to the baby. Ngayon, medical science prove. Yung passport. Medical science prove ngayon, mga kapatid, na yung implanted baby, he developed his own blood. Kasi kailangan niya magkaroon ng katawan para mapasok yung kampo ng kalaban. Undercover. So, kinakailangan niya magkaroon ng katawan para magkaroon siya ng dugo.
dugo na manghuhugas sa ating mga kasalanan. Amen. At ang dugo dapat na ito ay hindi ito yung sin-stained, yung manchado ng kasalanan na dugo. Hindi dapat ito isang manchado na. So lahat kasi, noong time na nagkasala si Adan, lahat na nanggaling kay Adan is makasalanan. Kahit na hindi ka gumawa ng kasalanan, makasalanan ka dahil nanggaling ka sa dugo ni Adan. So ngayon, si Mary, si Jesus, wala kahit isang kapatak na dugo na minana si Jesus Christ kay Mary. Yun yung katalinuhan ng ating Panginoon. Na hindi kayang ipaliwanag ng science talaga. Diba? So, kaya kailangan niya magkaroon ng dugo para mahugasan ang ating kasalanan. So, bakit, Brother Jonathan? Bakit ang krus? Bakit sa krus? Naintindihan natin, so kailangan niya pumasok sa teritoryo ng kalaban. Bakit sa krus, Brother Jonathan? Kasi sa krus, dito niya pwedeng ibagsak yung hammer of judgment. Kasi hindi niya pwede, si God, hindi niya pwedeng tayong lahat, hindi niya pwedeng bombahin na lang tayo lahat para ma-wash out. Isang picture ng ginawa ni God sa kasalanan. Sodom and Gomorrah. Lahat sila, walang nag-repent, walang nagsisi. So ang ginawa ni God, winash out niya. Isang picture pa ng isang kasalanan, kung anong ginawa ni God sa mga kasalanan. Sa Egypt, sa Red Sea, tingnan niyo si Paroa, at yung army niya, nasa ilalim ng dagat. Ganun niya dinulog yung kasalanan. So bakit sa krus? Sa krus kasi, sino nanonood dito ng wrestling? Yung wrestling na merong dalawa doon na magkasama. Tapos yung isa kalaban. So yung isa, grinap niya yung isa, hindi na makapalag yung isa, di ba? Yung isa naman, so pinerform niya na yung killing blow niya. Killing blow para banatan yung kalaban. So ganun din sa cross, mga kapatid. Habang hawak-hawak ni Jesus Christ ang kasalanan, binagsak ni God ang hammer of judgment. Kanino sa inyo? Hindi. Kay Jesus. Jesus Christ. Na tayo sana nandun, mga kapatid. Diba? Nung nasa Garden of Gethsemane si Jesus Christ, alam niya kung ano mangyayari. Sinabi pa nga niya na, let this cup be passed on me, O Abba Father, but your will be done. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, mga kapatid, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, tayo mismo lumayo sa Kanya dahil sa pagiging disobedience ng mga tao. Pero ang ginawa niya, sarili niya mismo dugo. Sarili niya mismo dugo ang ibinayad niya sa ating pagkakasala. Amen. Amen. So sinabi sa Romans, sige mga kapatid, tawag tayo. Sabi sa Romans, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So si Jesus Christ, namatay siya sa krus. Sinabi niya doon, it is finished. Sinabi niya yun. Sinabi niya, it is finished. Bakit niya sinabi niya yun? Kasi, na-fulfill niya yung requirement. Ano ba yung requirement? Bayaran ng labis-labis ang ating kasalanan. Amen. For example, mga kapatid, ako meron akong utang kay Brother Romel. Wala. Ang utang ko kay Brother Romel is Omanan. So dahil mahal na mahal ako ni Pastor, binayaran niya ngayon yung utang ko. Begmanon. Wow, sobra-sobra. Yaman yung Pastor. Omanan lang yan. So ngayon, si Pastor, pakisabi kay tinawag niya si Brother James. Pakisabi kay Brother Jonathan na wala na siyang pagkakautang kay Brother Romel. Kasi nabayaran ko na. So si Brother James, pumunta siya sa akin, Brother Jonathan,
Ano si Jonathan? Tutulog ako eh, pambigyan ng estorbo ko, no? So ngayon, ano yung Brother James? Yung utang mo umanon kay Brother Romel, bayad na! Binayaran na ng bedmanan ni Pastor. So sa akin naman, nasa akin, kung magpapasalamat ako o hindi, kung maniniwala ako o hindi. Kung alam nyo lang yung ibinayad ni God sa lahat ng mga kasalanan natin. Ikumpara nyo yung kalidad ng tao nasa krus sa lahat ng tao sa buong mundo. Labis-labis na kabayaran niya. Amen. Kumbaga yung ibinayad ni God para sa ating kasalanan is labis-labis pa. Yan yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. So hindi mo mauunawaan mga kapatid, hindi mo mauunawaan ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon hanggat hindi mo nauunawaan yung pagmamahal niya sa sarili niyang anak. Sarili niyang anak ibinayad sa iyo. Kung yung iba, babahala ka. Pero itong Diyos, ito yung pagmamahal niya. So, God is just. Kailangan niyang i-condemn ang sins. Kailangan may magbayad. Kailangan may mamatay. For the wages of sin is death. So Jesus Christ died in the cross. Pero sa ikatlong araw, namuhay siyang muli. Umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Ito na ang good news mga kapatid. Sabi niya dito sa Acts chapter 4, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must save. Nung naluklok na sa kanan ng Ama si Jesus Christ, ibinigay lang ang isang pangalan para maligtas tayo. Jesus. Siya yung umako na lahat ng ating mga kasalanan. Amen. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Amen. For Jesus is, I am the way, sabi ni Jesus Christ. For I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Hallelujah. Noon kasi hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Ang hinihinging requirements lang ni God ay manampalataya tayo sa isang pangalan. Anong pangalan? Jesus Christ. Yeshua. 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 Jesus Christ. For Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace you have saved. Hallelujah. Through faith, and this is not from yourself. Hindi na siguro kailangan ng translator dito. Hindi na siguro kailangan ng interpreter dito. Amen. Napakaliwanag mga kapatid. Amen. Nanaligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Amen. Hindi na kailangan ng paliwanag yung malalalim dito. Hallelujah. Ito lang panghawakan natin. Kapag sinabi ni Brother James, Brother Jonathan, bayad na yung utang mo. Maniniwala na ako. Ang tawag doon is faith. Amen. Ito yung natural. Okay. Gawin mo yung makakaya mo. Yun ang natural. Pero ito ang biyaya ng Panginoon. Magtiwala ka lang sa Kanya. Amen. At mahal sa'yo. Kapag sinabi niya, bayad na lahat ng kasalanan mo, bayad na. Ano pa? Ano pa gagawin mo? Siyempre Panampalataya. happy ka na. Pasalamat ka na. Victory party. Victory party. It is finished. Sabi ni Jesus Christ sa cross. So, yun yung pagkaka-describe ni Apostle Paul sa pagkaka-rescue niya. Rescue. So, kasi ang rescue kasi, wala may tagapagligtas. Ang tagapagligtas, hindi yung justice, hindi yung nilalaro natin na injustice na si Superman, si Batman, hindi yun. Sila yung mga all-time favorite ko na superhero. Sila yung all-time favorite ko na superhero na pinapangunahan ni God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So ano naging papel ng Holy Spirit naman dito? Sa rescue mission. Ano naging papel ng Holy Spirit sa rescue mission? Sabi niya dito sa Isaiah 53. Luke. Ito sa Luke chapter 4 verse 18 and 19. Yes. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim the news. The Holy Spirit pala empowers Jesus Christ para gawin yung good news na yan.
Amen. He bore our sin on the cross. No? Naging kasalanan siya. Siya mismo, kumbaga, siya mismo, si Jesus Christ mismo, naging kasalanan siya. Pero hindi siya. Sabi ni Apostle Paul, in Him has no sin. Sabi naman ni Apostle John, hindi niya alam ang kasalanan. Sabi naman ni Apostle Peter, He did no sin. But He became sin. But He became sin in the cross of Calvary for you to become the righteousness of God. Amen. Naging righteous kayo dahil kinuha, alam niyo ba yung divine exchange? Divine exchange ng righteousness and sin. Kinuha ni Jesus Christ yung sins. Binigay niya yung righteousness sa atin. Para maging karapat-dapat tayo ngayon sa ating Panginoon. Amen. So, ang isang pagkaka-describe din ni Apostle Paul sa cross, isa ito, para sa mga Jew, isa itong sacrificial chamber. Para sa mga Gentiles, isang rescue mission. Para sa mga Jew, isang sacrificial chamber. Ito na tayo magtatapos, mga kapatid. So, sinasabi kasi nila, mga kapatid, yung Diyos nyo, isa Israel lang yun. Sa mga Jew lang yun. Yung Diyos nyo na pinapaniwalaan nyo, bakit mga Jew ba kayo? Mga pa sa Israel lang yun. Kasi yung Bible nyo, umiikot lang siya sa Israel. Sabi nila, sa Israel lang doon umiikot. But I believe that God of Abraham, Isaac, and Joseph is also my God. Amen. And also your God. Amen. He is our God. Amen. At lahat ng mga Christian ay tinatawag na people of God. At lahat ng mga Christian, the Christian is sila yung mga very Israel of God. Hindi lang yung literal na Israel. Kumbaga tayong mga Christian, tayo yung tinatawag na Israel of God. Na kapag bumalik si God sa bayan niyang Israel, ang bayan niyang Israel ay ang puso mo. Amen. Hallelujah. So, hindi lang sa Israel yun. Tayong mga Christians. Sabi niya dito sa Hebrew chapter 9 verse 26, if that had been necessary, Christ would have had to die again and again, ever since the world began. But now, for once and for once and all time, minsan lang ginawa ni Jesus Christ. Pero yung kasalanan mo, past, present, future, Wash. napatawad lahat yan. Sabi niya ito, but once and for all time, He has appeared at the end of the ages. He removed sin by His own death as sacrifice. Hallelujah. So, yung sinaunang mga Jew, nadalhin ko kayo sa sinaunang panahon ng mga Jew. Sa mga old Jew, ganito ginagawa nila sa mga sacrifice nila. Kapag nagkakasala ang isang Jew, dala-dala niya ang kanyang sacrifice. Pupunta siya sa priest. At i-offer niya yun. Remember, naalala niyo ba mga kapatid, when Abel and Cain, they were both pumunta sila kay God, and they both offered to God. Sino yung nirespect doon? It was Abel. Kasi yung sacrifice ni Abel is the firstborn. Yun yung firstborn ng kanyang tupa. At yung offering din naman ni Cain, hindi, yun, sa gawa ng kamay. Kumbaga kapag sa akin lang, kapag i-translate ko yun, gawa ng kamay, it is a good works. So ang nirespect ni God ay yung offering ni Abel. So, the lamb. When the sinners come to the priest, dala-dala niya yung lamb. So ngayon yung priest, ang i-check ngayon ng priest, syempre hindi yung sinners. Lahat naman tayo kasi nagkasala. Hindi ka niya i-check kasi marami kang fall short. Lalo-lalo na dito nakaraang mga linggo sa pakikipagtalo mo sa mga sa trabaho. Marami kang fall short. So hindi ka niya i-check. Ang i-check niya, yung offering. yung offering mo. Offering. Yung lamb mo. Kung yung lamb mo ba is good, titingnan niya, kung yung lamb mo ba is
perfect. Kung yung love mo ba is without blemish, walang bahid, Yeah. inaccept ka ni God dahil sa offering mo. Ngayon mga kapatid, dala-dala natin ang offering natin. Yeah. Ang pangalan ni Jesus. Is He good? Yes. Amen. Is He without blemish? Amen. Is He perfect? Amen. He is altogether lovely mga kapatid. Amen. Ngayon mga kapatid, pag lumapit na tayo kay God, hindi na ngayon tumitingin sa'yo si God as a sinner. Dati, nung lumapit tayo kay God, dati ganito, sinner, God. Pero ngayon hindi na. Child, Father. Yeah. Ngayon, hindi na tumitingin ngayon si God sa iyo bilang makasalanan. Tinitingnan niya na ngayon yung perfect na work ni Jesus Christ sa krus. Finish. Yun yung offering mo. Dinala mo lumalapit ka kay God the Father. So sinabi niya doon, sabi ni Jesus Christ na, if you pray to our Father like this, Heavenly Father, at lahat ng hilingin mo, ay hilingin mo sa pangalan ko, pangalan ni Jesus Christ. Hallelujah. So, first of all, God is just. Kailangan mo i-condemn niya yung kasalanan. So, hindi ikaw, hindi ako ang na-condemn. So, magpasalamat tayo kay Jesus. Amen. Siya ang ating perfect lamb. Amen. Hallelujah. So, ngayon mga kapatid, tinitingnan tayo ni God, hindi na bilang isang makasalanan. Amen. Ang tingin niya sa'yo is a righteousness of Jesus Christ. Hallelujah. So, tinatanggap mo na ba si Jesus Christ? Amen. So, let's pray. Hallelujah. All. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. At sa message mo ngayong gabi dito, Panginoon, Lord. Panginoon, alam namin, Panginoon, na tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon. Amen. At habang buhay, dadalhin namin, Panginoon, ang papuri at pasasalamat namin, Panginoon, Yes, Lord. na dinala mo ang aming mga kasalanan, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Amen. Yes, thank you, Alam mo, Lord. Panginoon Jesucristo, na meron kang choice. Yes, Lord. Pero pinili mo pa rin, Panginoon, na mapako sa krus na yan. Yes, Lord. At dinala mo ang aming kasalanan. We thank you, Father God, dahil your love endures forever, Father God. Ang pagmamahal mo sa aming Panginoon ay hindi nagmamaliw simula pa nung Yes, thank you, nagpakailan. Lord. Amen. Ikaw pa rin, Panginoon, ang gumawa ng paraan, Panginoon, para lumapit kami sa iyo. Amen. Maraming pasalamat, Panginoon, sa grace and mercy, Panginoon, na walang maliw, Panginoon, na binibigay mo sa amin araw-araw. Amen. And we thank you, Father God, for your words na laging nagpapabless ng mga puso ng bawat makikinig. Yes. And we thank you, Father God. And we thank you, Jesus, for your finished work on the cross. Maraming salamat dahil napakagaan lamang ng hinihiling mo, Panginoon. Yes. Napakagaan lamang ng nire-required mo. Ang manampalataya lamang, Panginoon, sa pangalan mo. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. And we praise you, Father God, in the name of our Savior, Jesus Christ, your Son. Amen. Amen. Marami kayong mga tanong? Ano? Yan, yung kasalanan na past, present, at future. Ito yung verse na. Ay, hindi, okay lang, pasta. So, may tanong. Okay. So if our sin, past, present, and future, so if we pray, kailangan ba we ask again prayer because he said that once and for all, so he forgive all our sins. Pastor. That, Sige, pero. Pag-pray ano yun? past, present, Kasi future. paras kanito naman eh. Paras kanito ng pagkaka... Paras kayo sa talent. Paras Sige, sabihin natin ah. Paras Your kanito. sins are being forgiven, past, present, and future. Tinuloy ka dito for salvation, not your reward. Kasi ang basihan ng Panginoon nung ligtas tayo, yung reward natin eh. Yung malus yung joy of salvation natin. Kailangan natin humingi ng forgiveness sa Kanya. Not because we are
we lose our salvation. Sana makuha natin na kaya tayo hihingi ng kapatawaran dahil as a Christian, may sin pa rin tayo na hindi na sakop sa salvation. Nakuha niyo ba? Yung sin ito na nagagawa mo, na ikaw ay nasa stage na Christian ka, but in the flesh, you have also sin na kailangan mo ipatawad yung once and for all na pinatawad ng Panginoon, that is your salvation. For the all mankind, yung salvation na. Iba yung sin ng salvation sa sin that you enter as a Christian. Yung sin as you enter as a Christian, that is your reward na kailangan mo talaga na hingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Not that because you want to become again saved. No. Ulit na lang. Hindi. Kasi pag pag-usapan natin ng sins, there are a lot of sins. Hindi lamang, hindi lamang isang sin. Maraming sins, parang faith yan siya. Hindi lang isang faith, maraming faith. Kasi kung maniniwala kayo sa by faith only, patunayan ko sa inyo na hindi lang pananampalataya. Isang question, bro. Next na content, Pastor, meron medyo stage by stage yan eh. Yeah, so kailangan, kasi inuna ko lang ito, talagang na-achieve tayo. By faith. By faith. Ang susunod kasi dyan, yung repentance. Yun yung next na content. Yun yung isusunod ko. Ako, I believe you respect dalawa na talagang past, present, future, but pinapaliwanag ko yung salvation, yung cope nun, yung kabuuan, buod nun, tinatawag natin Panginoon, yung past, present, future mo, yung salvation yun. Ganap yun. Hindi talaga mawala yun, talagang in-cap yun. Kaya ang assurance of salvation, naniniwala ako talaga, na past, present, future, diligtas na ng Panginoon. That is the salvation. Nung naano natin yung nakaraan linggo, yung 3 times of dispensation, panahon na ng ating kaligtasan, diligtas na ng Panginoon sa ating salvation, diligtas tayo sa power of sin, at ililigtas na tayo ng Panginoon doon sa langit. So we need to acknowledge na patuloy pa rin tayong niligtas ng Panginoon, at patuloy pa rin tayong hihingi ng kapatawaran sa ating Diyos, not because of our salvation, but because we do. As a Christian, in the flesh, may sin pa rin. That was the daily sins we do. Kasi bilang Kristiyano, nagkakasala pa rin ang Kristiyano. So bilang isang Kristiyano, nadadapa din tayo. Nadadapa din tayo sa kasalanan. For example, si Noah, nasa loob siya ng arko. Si Noah, ngayon yung arko inaalon-alon. So minsan, malakas yung pagkakabangga sa alon. So si Noah, nadadapa. Pero saan siya nadadapa? Sa labas ba ng arko? Sa loob pa rin ng arko. Nagkakasala pa rin tayo, pero under salvation. Salvation tayo. Yun ang gusto ko. Kasi, pag sabihin natin wala tayong kasalanan at sabihin natin hindi na tayo nagkasala as Christian, itong 1 John chapter 1 verse 8 to 9, magkakamali tayo rito sa pag-interpret. Mali ang apologetics ko dito kung sabihin ko na hindi mo na kailangan humingi na sorry, nahiligtas ka na. Kasi sa akin, Pastor, parang sa akin parang mas maganda na mag-sorry ka or sabi ka na, kasi di ba sabi doon na kung alam mo na faith ay hindi mo ginawa, it's a sin. So kailangan dapat i-repent mo lahat yung mga sin mo kasi kung hindi mo talaga rinepent yung sin mo, hindi paano ka Kaya nga sabi natin, Lord, forgive us for all of our sins. Yun ang pattern natin po yan sa Kristo. Kasi ang panto di dapat kasi kahit yung big sin or small sin, it's God is God is omnipotent. Hindi mo na kailangan sabihin lahat, hindi mo na maalala yun, but you still say na, Lord, forgive me for all of my sins. God is powerful. Kaya ka-question natin yung yung attributes niya kung isa-isahin pa natin. But God knows all and everything. Yun ang kanyang omnipotent power. Hindi mo na kailangan isa-isahin. Basta broad na yung sin. Alam na ng Panginoon. Kasi ang kan ko dun, Pastor, yung kan ko na parang naka-focus ka na sa sarili mo na kailangan i-confess mo yung sin. Pero pag babasahin kasi natin yung repentance, siyempre yung repentance sa Greek word metanoia. So, change your mind. Change your mind that you are not sinner anymore, yung sinabi ni Jonathan, that but you are the righteousness of God. Siyempre, nagkakasala din tayo, not in the spirit, in the flesh. So, kailangan natin magsabi na, I'm sorry, Lord. Yun. Pero pag parang, yung mga kan kasi parang sinasabi nila na parang you must repent all your sins, gano'n. Nag-ijera kasi ako, Pastor, parang ang ginawa namin, bago kasi G12, mag-ijera ka muna. Sabi nila, lahat na kasalanan dapat intindihan mo, isa-isahin, tapos ikuan mo kasi kung hindi mo
ma-remind sa kan mo, i-ask mo ng Holy Spirit na para i-remind kay. Wala naman akong nabasa na tutulungan kayong Holy Spirit na i-remind yung kasalanan mo. Kasi kung i-remind mo pa yung mga kasalanan mo, siyempre ma-down ka na. Pero nung binasa ko yung ng trabaho ng Holy Spirit, i-remind ka niya na you are the righteousness of Jesus Christ. Oo. Alam naman ang Holy Spirit kasi makapangyarihan sila. Hindi mo na kailangan isa sa kanila. Lord, give me sa kasalanan ko. Sinungaling. Yun ang point ko, Pastor, na nakafocus. So, ang point ko lang, yung change our mind. Kasi yung sabi sa dyan talaga na kung hindi ka sinasabi mo na wala kang kasalanan, Di na tayo. oo. Tama, So, pares na. tapos kung babasahin natin yung talagang kinukuha niya, ina-address niya naman talaga sa mga unbeliever pa, di ba? Pero Hindi, tayo kung basahin natin dito, maaaring sabi mo sa unbeliever, pero dalawa yung pinatuloy niya. Christian at unbeliever ito. Kasi lahat ng tao, maaaring Christian o unbeliever, may kasalanan pa rin. Walang ligtas sa Diyos. Pero tayo, lamang tayo dahil righteousness tayo nating Panginoon. Alam ng Panginoon na tayo yung makasalanan, nagkakasala at hindi talaga maiwasan to. Wala nga masama na you said sorry, kahit magkasala ako sa kapwa ko, sa inyo, I said sorry, napakasarap tuloy na pakiramdam. Ganun din yung Panginoon, if you say sorry, alam mo na vision. Pero, Lord, sorry for this specific, ay, mahirap bro. Hindi ka kaya Kaya sorry, parang paglabas mo, example ako, lalaki, nakakita ko, sorry Lord, nagkapan ako ng ganito. Pag pumunta ko dito, oh sorry, paano ka na makakapag-worship kay Lord pag gano'n, di ba? Kaya nga, before you go to the tabernacle, before you face the Lord, sabi sa Matthew, kailangan maging cleanse mo na yung clear ang conscience mo. At isa yun, sa pagiging ng clear na conscience, ay pagiging ng kapatawaran. Not specific na Lord, patawaran mo din, may babae nakita, may... Parang example ko lang yun na kasi parang mahirap na... Nako, Alam natin yung mga lalaki, di ba mga lalaki? So, Yan. sa akin parang... Yan. Yung kasi yung struggle ko noon na yung nakuha ko talaga na you must repent your sin. Ang ginagawa ko noon talaga na nagiging self-conscious, sin-conscious paglabas ko dapat. Pero kung gano'n yung ginagawa ko, mas lalo eh. Kasi ang repentance kasi, true repentance, salvation niya. Iba yan, iba tayo. Under salvation. Salvation, ano yung repentance yan. So sa next na ako ko din, ikaw mo na rin yung pattern ko, outline pastor. Dumalo ulit kayo. Repentance. Amen. Salvation following is repentance. Amen. So, mahaba yung oras natin. Thank you, Pastor. Thank you. Okay, so malinaw na, no? Malinaw. So, yung sin proof, baptism, preacher, ating salvation yun siya. But the power of sin is still nandito tayo sa mundo. Andiyan pa rin. So, ganun. Para na tayong may ama at anak natin, pag nagkasala tayo sa tatay natin, tatay natin yun eh. Sorry tayo, dahil nagkasala ako. So, tatay mo, ano na naman ang pagkakawarin? Hindi ibig sabihin hindi ka na. Hindi ka na. You still have your relationship. Yung sorry kasi napakalaking bagay yan na magpapagaan sa akin. Sa ating lahat. Sorry, Papa. Sorry pa. Wow. Naiiyak pa yung papa mo niya. Pagka ganun na nangyari. Pero ulit-ulit yun. Sorry. So linawin ko lang bro, yung by faith mo kanina. Okay. As your mentor, i-challenge kita ngayon. Sa James chapter 4. Kaya tayo dyan. Kailangan na gawa. James, tulungan. Kailangan na gawa to. James chapter 2, verse 24. Yeah, a faith without this is a dead faith. Hindi, iba rin ito bro. Iba rin. Hindi na ito bro. Basahin mo bro. Challenge kita. James chapter 2, verse 24. So, kay James. Nakikita ninyo sa pamamagitan ng gawain, inaaring ganap ng tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Oo. Sa repentance pa rin yan. Sige, next time. Next time yan. Ano sa next time? Repentance. Andun sa akin pa rin yan. Pero At least kayo, habang mag kayo, mag-research kayo, ba't ganito eh? Eh, hindi ko sagutin para may challenge. Tinapik natin itong nakarang Wednesday. James, ano? James 2:24. Wednesday kasi tayo. Magkano naman. So, hindi ko naman pwedeng violate yung pila. Paano? Ako sa kasama doon. Oh, so. Di ba, kasama na natin. Mas maganda na ituloy para Sige, sige. Malalim to. Para ako din malinaw.
Kaya ako sa Sabado niya. Kasi tayo sa inyo. Sa Dependas na. Yes, Hindi pa sa binibigyan ko sa inyo how apartment. that will work so much. Just Nag-request ako kay Pastor. Next week lang. Ay, ikaw ba? Ah, sorry. Mag-usap kayo, bahala kayo. Sige, Wala sige, akong sige, ano sige. dyan, ha? Wala akong kasalanan. Okay, napakaganda nga na talaga that we are justified by God through our faith, not by works. Mali na yan. Meron lang pagkakunting parang, parang kakontra na yung Bible lang. Pero pag apologetics tsaka Hermen, yung text malinaw na malinaw to. Hindi ba tayo magaling pero kaya nating ipaliwanag ng paunti-unti by the grace of God. Okay. Hindi natin kakayanin kung sa sarili lang natin. Amen. Salamat, Brother Jonathan. At patuloy tayo sa gawain sa